ating chairman na alam lahat ng problema natin. At ang sabi niya, resolbahin niya ang lahat ng problema na hindi na-resolba nung nakaraan. Yan po ang pag-asa na sinabi niya sa akin, kaya ibinibigay ko po sa inyo ang ating pag-asang chairman, Attorney Bigor Mendoza, chairman ng LTFRB. Magandang hapon po sa lahat. Ayaw po tuwag talaga ako mag-umatin ako ng Nititi Calando eh. Parang kampanya parati, no? Energy level, umakit eh. Talagang walang kakupas-kupas. Nakilala ko si Lando Rus, 1998. 27 years ago. Ganyan na siya. Pagkat makilala ng tao, parang ito pinakagwapong tao sa buong mundo eh. 27 years ago yun ha. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero ang nakakalungkot, meron tayong mga problema. 27 years ago, problema na. Ngayon, problema ko rin. Di ba? Ang unang sumalubong sa akin sa LTFRB kung ako'y pumasok, yung kabundok na papeles na kailangan approve kaagad. Ang bundok, sabi ko, 25 years ago, ganyan na problema hanggang ngayon, ganyan pa rin ang problema. So, ang utos ko sa kanila, lahat ng mga pending cases, matters, kailangan ma-resolve yan within the next 30 days. Simula pa lang, kasi may pumapasok pa ng mga bagong. So, ang number one natin, nakikita ko kailan baguhin. Baguhin na natin yung pang sistema. Ang tagalan ng mga papeles sa loob ng LTFRB. At paano natin gagawin ito? Marami na tayong natutunan dito sa LTO. Gagawin din natin ang technology, digital solution. Hindi naman gusto ng Presidente. Gamitin ang digital solution para mapagandang, mapahusay, mapabilis ng transaksyon sa government service. Gaya ng confirmation, di ba? Gagawin natin online yan. Kung na kayo pumunta ng LTFRB, through online confirmation, kung na rin pumunta sa mababawasan, hindi naman mawawala lahat. No? Yung mga pixel, magiging encoder na ngayon. So, ang simula natin yung pansarili, yung internal, yung problema. Ngayon ng umaga, sabi ko sa aking mga division chiefs, lahat kayo, matatalino, lahat kayo magagaling. Ang kulang sa inyo, puso. Puso. Hindi ko maintindihan bakit yung issue ng provisional authority napakatagal na pusin yan. Habang nakabigbig yan, tandaan nyo, yung kawawang driver sa baba, nag-aagam-agam siyang tumakbo dahil baka mahuling out of line, mahuling koloro. So yung iba, hindi natatakbo. Kung tatakbo man, sa umaga lang, para lang pugitan ng konti pangapunan ng kanyang pamilya. Hindi nyo kasi naiisip yan. Hindi nyo kasi nararamdaman yan. Kung ba mararamdaman yan sa araw-araw na ginagawa natin sa LTFRB, eh yung utak nyo, bawasan nyo ng konti. At yung puso nyo, palakihin nyo ng konti. Hindi mo lang kailangan sabihin sa inyo na kailangan bilisan to. Pagkat ang tagal niya, eh sino na-apektuhan ng driver? Sino na-apektuhan ng operator? So right now, we will have accountability. Diba? Tika nga, pag-apat na araw ko pala. So warning shot pala, diba? Pero pag hindi nila sunod, ang paglabas ng desisyon sa 30 araw, magpapawas na tayo. Hindi na bagay kahit konti lang matira sa LTFRB. Basta yung konting matitira, may puso. Kasi may puso ang malaki ng iba eh.
Bulsa. Diba? Eh, kailan pa ito matatapos? Kailan pa ito mahihinto? Hindi naman ito sinasabi overnight na gusto. Kung alam, mas magsimula rin agad tayo. Tapos yung pangalawa, nagdidikit sa loob ng LTO family. Meron kayong mga kilala na kailangan na natin tanggalin. Sobrang tagal na. Sobrang na malaki ang bulsa. Ayaw nyo yung lumabas. Sabihin nyo lang kay Kanando. Para hindi na ako kailangan maghanap masyado. Kasi kayo naman nakakaalam yan eh. Diba? Kayo nakakaalam sino sa region. Ang may problema dyan. Diba? Huwag na tayo magpatubig-tubig kung di nyo tutulungan. Ngayon, aabutin na naman tayo ng 25 taon. At ganito pa rin ang pinag-uusapan natin. Ang kabagalan ng proseso ng LTO. So kung gusto nyo mabago ito, magtulungan tayo. Bigay nyo sa akin lahat ng pangalan na mga taong masyadong malaki ang bulsa. Diba? Masyadong nagpapatagal. Masyadong nagpapahirap para lang magkaroon ng nila. Doon magsisimula ko. Ngayon pa lang meron na kami listahan ng mga tao. Pero sino ba nakakalam ko? Hindi kayo. Kasi the last 25 years, ayun na, kasi ito, kasama ko ng 25 years na ito. Ganun pa rin. Itunan natin ito. Tigil na natin ito. Huwag na natin tantanan ito. We will not tolerate this anymore. Kasi kung ipagpapatuloy nyo yung ganansya nila, kahit ano pa gawin kong pagliligis, mahirap na lang. Diba? Eh kasi, ang kinapangin, diba? Iintulan natin. Yun lang ang pakiusap ko sila. Pangalawa, kailangan ang mga operator at driver kumikita. Diba? Wala naman akong kilalang driver at operator na gusto kalbo-kulong nila. Diba? Totoo lang. Wala akong kilalang driver at operator na gusto nila maging pasabay. Pero ilan-ilan. Pero ang karamihan dyan, sumusunod lang. Yun lang nga, minsan, ang hirap kumita sa daan. Diba? Marami nilang bayaran. May monthly dito, may monthly dito, di ba? Tapos, sa rami ng tumatakbong sasakyan sa daan, eh yung hinihintay na lang. May panukala si Kalando, Bantay Roca. Sabay po tayo dyan. Sabay po tayo dyan. At pag may nahulit tayo ng kulong, pauntin yan, di ba? Pero wala nang pakilang sa impounding. Pakulong na lang natin. Sa Iloilo, nag-desisyon ang isang husgado na 1 million peso fine or the corresponding imprisonment. Dito sa pag di siya nakabayad sa 1 million, kulong siya. Hindi yan, ha? Bibigyan naman natin ulit ang warning siya ng mga kulong. Alam niyo sa tagal ng panahon, short cuts pa, pipulurog na yan. Diba? Pipulurog na yan. Patagal na yan. Pero ito ang ating bagong gagawin. Diba? Criminal prosecution ng kulong. Hindi lang po impounding, hindi lang po administrative fine, criminal prosecution ng kulong. At meron na tayong katibayan ng actual decision ng ating hukuman. At huwag na kayo magbasto sa abogado. Kami nang humbala. Turo nyo lang sa amin. Diba? Yan ang Bantay Rota. Kilala nyo naman kung sino po malorong dyan eh. Alam nyo naman yung take down yun, diba? Huwag balik ng litrato. Kailangan na natin mapatunayan na nangungalorong siya. Na kumukuha siya ng pasero sa daan na hindi naman dapat. So yun po ang gagawin natin dyan. Para mapapasok po, hindi man lang mabawasan ang kulurong at kumita ng patas lang. Diba? Patas lang naman ang habol natin. Pero doon sa
ating grupo ngayon. Kasi papakain sa kalado eh. Marami ng painting. Kung meron po kayong painting, no? Kahit saan, sa buong Pilipinas, no? Magbigay alam nyo, kasama po natin. Motion, petition, ano yan. Unahin mo na kayo. Kasi ang dami, di ba? Libo po yan. Libo po ang painting. May painting na 3 years at pa, painting pa rin. Kaya dito po, siguro Anando, pwede. Bigay nila sa inyo yung case number na naman ang kailangan ko. At saka ano ang painting matter, motion pa yan, motion pa yan. Ibigay ko na po kay Kalato para unahin ko na po yan. Para matapos ang daan na matapos sila. Pero ang pinaka-importante sa lahat para matapos. Itong prangkisa. Diba? Yung mga prangkisa, ayos na kayo. Happy na kayo sa prangkisa nyo, diba? Pero may prangkisa na sa katagalan ng panahon, yung para siyang tawag dito, natuyo. Diba? Natuyo na. Diba? Wala na masyadong pasiro, dumadali. Diba? So, ito gagawin ng mga operator at jeepney at van doon sa daan nila. Hindi manulugi lang po sila. Diba? Ilagay na po natin sa tama ang mga prangkisa ninyo. Ilagay na. Eh, sino ba nakakalam yan? Diba? Kung papaubaya ko yan sa mga nagsisurvey, abutin tayo ng ilang pasko. Diba? Kaya abutin pa tayo ng pasko. Eh, sino ba nakakaalam kung isang rota ay ikita o hindi? Hindi ba kayo? Na matagal na nandyan? Sino ba makakaalam kung yung rota ay paano ipapakikitahin ng gusto? Ngayon po yan eh. So, kung meron kayong mga rota na kailangan natin modify, diba? Right now, may mga 400 applications for modification. Sabi ko sa aming lagi na nagagawin natin sa Padarani, hindi nyo a-actionan. Gusto ko actionan lahat ito. Diba? Kung uupuan namin kayo, ikaw aplikante niya, uupuan namin kayo, para sa doon mapakita nyo sa amin, paano natin magbibigyan ng mas magandang serbisyo ang tao dahil dito sa gagawin nating modification sa rota. Pero siyempre, babalansi natin. Kung may tatama ang ibang rota naman, yun ang balansi na gagawin natin. Huwag naman sana itatamaan. Pero kung walang tatamaan, bakit pa pinapatagal yan? Diba? Ibigay na natin yung authority niya, pero mas gumanda po ang kita. At the end of the day, whether modern jeep ka o traditional jeep ka, pareho lang naman ang ating pakay. Diba? Magkaroon ng magandang buhay para sa ating pamilya. Diba? Doon sa mga modern jeep, simula ngayon, walang modern jeep na may ilan bangko. Kasi, paano natin makukumbinsi ang mga traditional jeep operators na mga modern, kung yung mga modern jeep ay nalulugi. Diba? Bakit ka mag-brand new kung naluluhan ko isa? So it's important po, importante sa akin na yung mga tumayang sa modernization program ng gobyerno ay tulungan pa rin para kumita ng tama. I think yan ang pinakamagandang proposal at argument to in support of modernization na kumikita na ang mga modern jeep. Yung mga traditional jeep naman, ang pinaka-issue lang naman natin, road safety. Road safety cannot be compromised. Kung may problema kayo sa tulong, pumunta kayo kay Kalato. Kung may problema kayo sa brake pads nyo, pumunta kayo kay Kalato. Diba? Sa transmission, sa makina, kay Kalato. Ang hindi lang pwede nyo puntaan si Kalato, pwede sa top life. Medyo delikado
kayo mamali siya. Pero yun ang aking punto. Di ba? Yan ang aking punto. At namin ito. Kasi, minsan nakukulat ng punto operating fund, no? Para matustusan ang pag-aayos ng mga sasakyan. So yun ang aking gustong i-programa kung tingin yung maganda na magkaroon ng operating fund para isang driver operator na medyo naghihirap hindi na ma-compromise ang road safety. So pupunta siya kay Calando, tapos hindi natulog, siyempre hindi na magbabayad yun. Kung hindi na magbayad, ibang usapan. Diba? Yung prangkisa niya, itatanggalin natin. Tatanggalin natin. Kasi maganda usapan Papautakin ni Calando. Diba? Para hindi siya maging problema sa daan, masiraan sa daan. Tapos, hindi pa niya babayaran sa Calando para mapautak ulit niya sa ibang tao na naman. Diba? Abusado niya. And I will not hesitate as the franchise na isang taong abusado. In the same way, kung merong LTFRB employee na abusado, I will not hesitate to take them out immediately. Pero alam ko medyo nagugutom na kayo. Kasi dito ko, busog na ba? Gagawin mo. Salamat naman. Salamat naman. Marami pa akong programa gusto ko ilang tayo. Alam nyo, akala ko mas magaling ng trabaho sa LTFRB. Akala ko sabi ko, kaya na ito. Sa 4 na araw ko sa LTFRB, parang 2 taon kasi hindi. Kasi maraming problema na hindi naayos kaagad. Kasi madaming problema na napabayaan siguro. Sarami na pwedeng dapat ayusin. At maraming problema hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin. At alam ko, inip na kayo na magkaroon ng solusyon. So ako, gamitin niyo itong pagkakataon na ito na nandito po ako sa LTFRB para magtulungan po kayo mapaganda kayo ng anak. Maraming salamat sa